Hello po, greetings mga kababayan. Nariwa sa mga oras na ito, no? Sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ray Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program ninyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. And of course, I would like to greet this to make this opportunity, no? I take advantage po natin itong ating episode nito, no, na bigyan po ng recognition o pagpapasalamat, no, sa mga viewers, subscribers po natin, mga likers po natin, no, na nagtangkilik, na patuloy nagtatangkilik po sa ating videos. Kung hindi po kasi sa inyong motivation, sa inyong pag-share, pag-subscribe, no, pag-likes po, ay maring wala na po tayo dito sa ating channel nito, no. It is only because of your encouragement na nagpapatuloy po tayo despite all those years, no. At dahil doon ay nagpapatuloy tayo na nakapagbigay po tayo ng legal na impormasyon, kalaman, no, sa ating mga kababayan. It could be itong mga taong ito, o it could be your relatives, your neighbors, no, kamag-anak ninyo, kakilala ninyo, no, or ka-acquaintance lang ninyo, no, upang sila din ay may matututo at may napupulot din sila sa ating mga pinag-usapan dito. Kasi lagi natin sinasabi sa ating mantra, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay? So thank you po, no, sa mga subscribers po natin, viewers and likers po natin. Of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po pang makahingi po sa inyo ng pabor, no, kung if you find our videos interesting, informative, at kung hindi naman po, wala nang pong mawawala sa inyo at hindi mo po kalabisan, paki-click na po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at marami pa po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin, no? Saan man sila o kayo naroroon, no? So, iba-iba po mga time zone natin ngayon, no? So, it could be good morning, good afternoon, uh, or good noon, no? By the time na mapanood po ninyo ang ating episode nito. But kung ano man pong time zone natin, ang importante dyan is that kayo ay nasa mabuting kalagayan at sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Okay? Maraming salamat. Okay. So, bigyan natin ngayon ang tanong po sa atin ni Thrifty. Yan po ang kanyang username, si Thrifty Gamer. Okay. Sabi niya, tanong ko lang, attorney, may narinig kasi ako sa pamilya namin na hindi ako bibigyan ng mana dahil ibibigay nila lahat sa paborito nilang batugan na anak. Pero problema, nagpatayo na po ako ng bahay sa lupa ng aming magulang. Ano po ba ang pwedeng gagawin sa bahay? Pwede bang ibenta sa kanila kahit anong halaga? Alright. Nauna, hindi naman maliwanag kasi sa sulat sa atin ni ni Thrifty Gamer, no, kung yung bang magulang ba ninyo ay buhay pa, okay? At kanino ba na nasasagap yung balita na hindi kayo bibigyan at ibibigay yung mana dun sa paboritong anak nila, no? Pag sinabi bang anak nila, they're referring to your parents, buhay pa ba yung magulang mo? At saka, ang problema, nagpatayo ka na ng bahay. O ganito yan. Lagi natin sinasabi na ang anak ay may karapatan lang sa mga properties ng magulang pag isa o pareho silang nawala na. So habang buhay pa ang magulang, okay, nasa kanila pong diskarte, no? Pwede lang ibenta, isanla yung lupa, kasi sila yung may-ari, no? Ngayon, katulad nito, ay kanino mo nasasagap na hindi ka bibigyan, okay? So, ito ba'y galing na sa mga iba mong kapatid kasi base sa sulat mo mukhang, natural na away di pamilya yan na kung saan ay hindi nagkakasundo yung magkakapatid, no? The fact na sinabi dito na ibibigay yung mana doon sa batugan na anak. So, that means that meron pong problema dito sa inyong pamilya pagdating na po dito sa inyong sa, pag-distribute
ng properties ng magulang ninyo. So, again, pag buhay pang magulang ninyo, wala tayong magagawa diyan. Sila yung mayroong diskarte. At kailan lang kayo magkaroon ng karapatan? From the time na isa or both magulang mo ay pumanaw. Automatic yon bilang isang tagapagmana, automatic yon na yung co-ownership no sa buong properties na iniwan nila ay nandoon na. Kaya kung sa ganitong perspektibo, hindi kayo maaring palisin doon sa inyong bahay, no? Kasi co-owner ka eh. Bilang co-owner, co-heirs, ay may karapatan ka na gamitin ito, i-enjoy ito. Okay? So, in that score, hindi kayo basta maaaring palisin. Ngayon, sinabi mo kasi na ibabigay lang yung mana, bibigyan yung favorite na anak na batugan. Okay? So, kung ibibigay lang doon, sino may sabi noon? Ngayon, assuming na yung magulang mo ay sinabi yun, ay hindi naman pwedeng maisa katuparan yan kung walang tinatawag nating ipa-disinherit ka. Okay? Pero tanda natin, no? Ang mana o legitim ng compulsory heirs at protected ng batas. Hindi pwedeng basta-basta ipagkait yan ng sinuman, kahit na magulang. Kaya compulsory heir. Okay? Kaya legitim yan. Kailan lang maaring at sa paanong paraan na ang isang anak ay hindi mabibigyan ng mana? Kung sa pamagitan lamang ng last will and testament. So, halimbawa, bilang magulang, merong anak na tinatawag nating walang utang na loob, walang respeto, no? Sa magulang, ay yung magulang ay pwede niyang i-inherit yung anak niya sa pamamagitan ng pagkaroon ng last will and testament na ito'y maging effective lamang, okay, from the time na mamatay na o papano na si magulang. Okay? So, on the grounds na walang utang na loob sa anak, okay? But there was an attempt by the child na gawa ng krimen ang magulang, no? So, yun po ang mga kadahilanan, no? Isa sa mga kadahilanan na mapag-disinherit yung anak. Hindi po dinadaan yan dahil hindi paborito yung anak. Okay? So, in short, karapatan po ninyo. Now, assuming na binigyan nga ng magulang mo, buhay pa siya, binigyan niya yung paborito niyang anak na nabatugan, sabi ninyo. Okay? Pag nawala na po sila, okay, magulang, pwede po ninyong yung ginawang donation o pagbibigay ng magulang ninyo sa paboritong anak, ito ay may considered na advance legitim. Anong ibig sabihin ng advance? Ay parang advance legitim umana niya yan. Na pag siya'y pumanaw na, okay, donation man yan na sinagawa, isama po yan sa kwenta ng mga naiwang ari-arian ng magulang. At doon sa pagkwenta, at lalabas dahil nagbigay ng parte ng in-advance na yung kanyang legitim. At gawa nung dahil sa in-advance ito, ay pati yung ibang mga anak ay nabawasan yung kanilang mana. Nagkaroon ng preterisyon, kung tawagin sa legal, ay pwede pong mabawi yung in whole o yung portion nito upang sa ganun ay maibalik ito yung buo o yung portion lang na para maibalik, mapunta doon sa anak na nawalaan o pinagkaitan ng mana. So yun, so mga magulang niya, po tatanda natin pag tayo may paboritong anak, ibig sabihin nun ay magagawa po ninyo ang lahat ng gusto ninyong gawin, no? So maaring meron kayong pinamaburan nga, binigyan niyo ng property, buhay pa kayo. Pero tanda po natin, pag kayo'y nawala na, ay pwede po yung sinasabing binigay ninyo ay mako-considered po yan na advance legitim, and that could be subjected to collation, no? Pagkwintahan na doon sa settlement ng estate, no? It could be extrajudicial settlement or judicial settlement, at doon mapag-alaman na dahil nagkaroon ng advance legitim ay nabawasan o napagkaitan. May mga heirs na compulsory heirs na napagkaitan ng kanilang mana. Okay? Ngayon,
Doon naman sa usapin na yung bahay ay pwede bang ibenta yung bahay, nasa iyo yun. Sa anong halaga, nasa iyo din po yun kung kanino mo ibibenta at saka magkano. Of course, depende po yan sa fair market value. Kayo na po makakaalam niyan. No? Ngayon, ah, kasi yung bahay mo ay pinatayo doon sa lupa ng magulang mo. Tandaan po natin, pinayagan naman kayo. So you could be considered as builder in good faith. Sa ganun, ay kung ito may ibenta ninyo o palising kayo, no? O voluntary kayong alis, okay? And you are entitled to just compensation. Pero tandaan natin ha, kasi bilang compulsory heirs, karapatan mo na magkaroon ng legitim at maaari lang kayong ma-deprive ng legitim na yan by way of inheritance. Okay? Sa disinheritance sa pamamagitan po ng pagkaroon ng last will and testament. Outside of that, hindi kayo pwedeng mapagkaitan ng mana, kahit na sabihin ninyong na mayroong paborito po mga anak, no, kapatid. Sabi ng batas po, equal sharing po, pro rata po ang hatian ng magkakapatid. Okay? So hanggang dito na lang, no. I hope na bigyan natin po ng daan ang katanungan po sa atin ni ating seer, si Thrifty Gamer. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, no, pwede po makahiram po ng oras po ninyo. May pinopromote na po tayong libro, no? Ito po yung ng inyong lingkod, no? Highly recommended po na magkaroon po kayo nitong librong ito, no? Ito po yung handbook on the handbook, legal handbook, no? A daily companion for all, no? Para mas maganda po yun sa inyong bahay, sa inyong opisina, kung meron po kayo nito for already reference. Ang libro pong ito, no, itong legal handbook na yan, it contains the abstract or extract po ng mga batas na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay po natin. May kinalaman po halimbawa yan sa ating sa family laws po natin, from the time na tayo na-conceive, ang nasa panganak, nagkaroon ng pamilya, issues about birth certificate, issue about anak sa labas, anak sa loob ng kasal, no? And then support, okay? Tsaka sa usaping lupa, no? Easement, right of way, pagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate, mana, no? Sa pag-usapan natin yung mana na yan, okay? At usapin sa employer-employee relations, no? Kung may trabaho na tayo, at tsaka yung security of tenure natin, no? Pag nagtatrabaho na, land reform, right of way, easement, ito po ay more or less, no? Nandyan po yung mga abstract po nito and it will be very helpful kung mayroon po kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, highly recommended din po, no? Yung tinatawag nating Handbook on Bill of Rights na kung saan pinag-usapan din po natin dito, no? Pag ang isang tao ay under arrest, nagkaroon ba dapat ba may warrant of arrest o warrantless arrest? Ganon din po ang private properties. They could be subjected to search, seizure. Dapat bang may search warrant and all these things, no? And pag nahuli ang isang tao ng walang warrant, ay dapat ba magkaroon ng ano bang karapatan nito, no? Nagkaroon ng custodial investigation among others. At pag nagamit po ang ating mga electronic gadgets sa krimen, subject po ito, maging cybercrime po ito, and that could be subjected po is subject matter of different kinds of cyber warrant po na kung saan ay maaaring makumpiska po ang ating mga electronic gadgets, no? For forensic examination. At ito'y kinakailangan na magkaroon din po ng kaakibat na cyber warrants. Okay? And then, of course, the rest of the book po natin, yung ating pong labor laws po natin, no? Very handy po yan sa ating SR practitioners at ganun din po sa ating mga labor and industrial relations lawyers, kasama din po ang corporate law, no? And of course, ating SIPRA, okay? Which is the Bible po ng mga abogado, no? Ang mga libro pong ito, they are hardbound and they are published and distributed by Central Books. You can order online, www.central.com.ph. Or if you want, or you could screenshot po ito, nandun po. They have branches in Cebu, Davao, at dito po sa Metro Manila, Makati, Manila, Mandaluyong,
at saka Quezon City. Okay? So I hope no you can have these books no very helpful po ito sa inyo. Maraming salamat. Okay? And thank you for your time ha. And I hope you could have copies of this books. Highly recommended po 'yon. Okay? So hanggang dito lang muna tayo no. And sa mga humahabol pa, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganon ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal informasyon, kaalaman no, sa ating mga kababayan. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.